Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rialyn Gadon at ito po ang unang grupo na mag-uulat ngayon. At ang paksa na aming tatalakayin ay patungkol sa pagsusuri ng ilang halimbawang pananaliksik sa Pilipino batay sa layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik. Pagsusuri ng pananaliksik sa Pilipino. Ang pagsusuri ng pananaliksik sa Pilipino ay pag-aanalisa upang mapag-aralan at mabigyang kasagutan ng problema. Ito ang prinsipyo na ginagamit kung nais ipakita ang paghihimay-himay ng isang buong pag-aaral. Dito hinihimay ang paksa sa mas maliit na bahagi at maunawa ang mainam ang bawat detalye na kapaluag dito. Layunin ng pagsusuri ng pananaliksik ay makakita ng mga balangkas sa pagbuo ng isang saliksik. Ang layunin ng pananaliksik ay ang pangunahing layunin o hangarin ng pagsasagawa ng isang pag-aaral. Ito ay naglalayong magbigay ng kritikal na pagsusuri, kaalaman o solusyon sa isang partikular na suliranin, issue o tanong. Ang layunin ay maaaring mag-iba-iba depende sa kategorya ng pananaliksik at ang layunin nito. May apat na bahagi ng pagsusuri ng pananaliksik. Ito ay layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik. Ang una ay ang layunin. Isinasaad sa layunin ang mga dahilan ng pananaliksik o kung ano ang ibig matamo pagkatapos na isagawa ang pananaliksik sa napiling paksa. Maaaring panlahat at tiyak ang mga layunin. Panlahat ang layunin kung nagpapahayag ito ng kabuoang layon o nais matamo sa pananaliksik. Tiyak ang layunin kung nagpapahayag ito ng mga partikular na pakay sa pananaliksik sa paksa. Ang pangalawa ay ang gamit. Isinasagawa ang pananaliksik upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa mga tao. Ito ay isinasagawa upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa mga tao dahil ito ang susi sa pag-unlad at pagbabago. Nararapat na ang mga bagong kaalaman at impormasyon na natutuklasan sa pamamagitan ng pananaliksik ay naglalayong magbigay ng solusyon sa mga suliranin at pangangailangan ng lipunan. Metodo, tumutukoy sa paraan na gagamitin sa pagkuha ng datos at pagsusuri sa piniling paksa. Ang pangangalap ng datos ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng survey, interview, paggamit ng talatanungan, obserbasyon at iba pa. Iba't ibang paraan naman ang maaaring gamitin sa pagsusuri ng datos na gaya ng empirikal, comparative at iba pa. So ang metodo tumutukoy sa pamamaraan ng pagkalap ng mga datos o impormasyon. Etika. Ang etika ng pananaliksik ay nagpapakita ng mga etikal na isyu sa iba't ibang bahagi ng proseso ng pananaliksik. So ang etika ay gabay sa tamang pagsasagawa ng pag-aaral. May tinutukoy na mahalagang prinsipyo sa etikal na pananaliksik ang American Psychological Association 2003 at ang Center for Social Research Method 2006 na maaaring maging gabay ng mga nagsisimulang mananaliksik sa anumang larangan. Layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik. Ang layunin sa bahaging ito, inilalahad ang nais makamit sa pamamagitan ng pananaliksik. Ito ang tinutukoy na adhikaing nais patunayan, pabulaanan, mahimok, maiparanas o ipagawa ng pananaliksik. Isinusulat ito bilang mga pahayag na nagsasaad kung paano masasagot o matutupad ang mga tanong sa pananaliksik. Kapag natapos ng isulat ang buong pananaliksik, alalahaning balikan ang mga layunin at siguruhin natupad o nagawa ang mga ito.
Kung hindi nasagot sa konklusyon ang mga layunin, maaaring hindi masunod ang wastong proseso, lumihis sa pukos ng pananaliksik o naiba ang tunguhin nito. Paano ba gumawa ng layunin? Pagbuo ng layunin, ang una ay nakasaad sa paraang ipinaliliwanag o maliwanag na nakalahad kung ano ang dapat gawin at paano ito gagawin. Ito ay maaaring isalaysay sa pamamagitan ng pagsasaad ng mga katanungan na nais sagutin, ang metodolohiya o paraan ng pagsasaliksik, at ang inaasahang mga resulta o output ng pagsasaliksik. Ang layunin ay dapat na nakalahad ng detalyado upang gabayan ang mananaliksik sa pagtuklas at pag-unawa sa napiling paksa. Ang pangalawa ay makatotohanan o maisasagawa. Ito ay dapat na naglalayong magbigay ng kritikal na pagsusuri o kaalaman sa isang partikular na paksa. Upang maging makatotohanan, ang layunin ng pananaliksik ay dapat na nabase sa mga totoong datos, ebidensya at naaangkop na pag-aaral. Ang pangatlo ay gumagamit ng mga tiyak na pandiwa at nagsasaad ng mga pahayag na maaaring masukat o patunayan bilang tugon sa mga tanong sa pananaliksik. Ito ay upang magbigay ng malinaw na direksyon sa pag-aaral at magtakda ng konkretong mga hakbang na kailangang gawin upang maabot ang layunin. Narito ang mga halimbawa ng mga pandiwang nagpapaliwanag ng proseso. Ang pangalawang bahagi ng pananaliksik ay ang gamit ng pananaliksik. Isinasagawa ang pananaliksik upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa mga tao. Isang halimbawa ang bagong lumabas na datos na malaki ang tsansang maging malilimutin ng isang tao batay sa dalas ng kanyang paggamit ng smartphone at internet. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Lee Hadlington, may direktang kaugnayan ang pagbababad sa internet at paggamit ng smartphone sa unti-unting paghina ng isip at memorya ng isang tao. Narito naman ang gamit ng pananaliksik. Ang una ay maaaring gamitin ang pananaliksik upang bigyan ng bagong interpretasyon ang lumang impormasyon. Maaaring sa paglipas ng panahon ay magkaroon ng panibagong imbensyon na may kaugnayan sa dating pananaliksik. Halimbawa, noong una ay pinupuri ang pagkatuklas ng paraan upang mapabuti ang produksyon ng ilang uri ng pagkain sa pamamagitan ng genetically modified organism o GMO. Ngunit ngayon, inuugnay sa ilang sakit ang pagkonsumo ng mga pagkain sa mailalim sa modifikasyon o GMO. Ang pangalawa ay nagagamit ang pananaliksik upang linawin ang isang pinagtataninang isyu. Halimbawa nito ang mga bagong tuklas na benepisyo ng marijuana upang malunasan ng ilang karamdaman. Sa kabila nito, marami pa rin ay hindi sumasang-ayon na gawing legal ang paggamit ng marijuana. Ang pangatlo naman ay nagsasagawa ng karagdagang pananaliksik upang patunayan ang bisa at katotohanan ng isang datos o idea. Maaaring kumpirmahin ng bagong pag-aaral ng isang umiiral na katotohanan. Ito, nilalahat ang uri ng kasangkapan o instrumentong gagamitin upang maisagawa ang pamamaraan ng pananaliksik. Nakabatay sa disenyo at pamamaraan ng instrumento. So, ang instrumento ng pananaliksik ay gumagamit ng talatanungan o survey questionnaire bilang pangunahing instrumento sa pagkalap ng mga datos na magagamit sa pag-aaral. So, narito ang ilan sa mga halagang prinsipyo ng etika. Una, pagkilala sa pinagmulan ng mga ideya sa pananaliksik. Gaya ng nabanggit sa unang bahagi ng aralin,
Ang pananaliksik ay may halintulad sa paglahok sa isang pampublikong dialogo. Pangalawang, voluntaryong partisipasyon ng mga kalahok. Kinakailangang hindi pinilit ang sinumang kalahok o respondente sa pagbibigay impormasyon o anumang partisipasyon sa pananaliksik. Bago simulan ang pagsagot ng sarpi, pagkikipanayam o eksperimento, kailangang maging malinaw muna sa mga tagasagot ang kabuuang layunin ng pananaliksik at halaga ng kanilang partisipasyon. Pagiging kompedensyal at pagkukumpli sa pagkakakilanlan ng kalahok. Kailangang ipaunawa sa mga kalahok ng anumang impormasyon na nagmumula sa kanila ay gagamitin lamang sa kapakinabangan ng pananaliksik. Dapat ding pag-isipan ng mananaliksik kung paano ikukumpli ang pagkakakilanlan ng tagasagot lalong-lalo na sa mga pananaliksik na may sensitibong paksa. Pang-apat, pagbabalik at paggamit sa resulta ng pananaliksik. Mahalagang ipaalam sa mga tagasagot ang sistematikong pagsusuri ng mananaliksik sa kinalabasan ng pag-aaral.